Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies ng inyong love life ngayong 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, and comment na rin kayo kung kayo naka-resonate or if you want to claim the reading. Okay. So, let's see, Taurus. What is up? Ano yung energies ng love life ng mga Taurus ngayong 2025? Love life. Hanged Man. Nako. Taurus. Mukhang kayo mismo ay medyo gulong-gulot, litong-lito. Or hindi pa kayo ready for a relationship ngayong 2025 kung kayo ay single. Okay? Kung kayo naman in a relationship, baka magkaroon dito ng confusion sa feelings with your person. Na parang nire-reassess mo yung relationship. Nire-review mo kung are you still happy with the relationship. Para kasing nako-confuse ka sa feelings mo na kung nagsistay ka ba for that person. It's like kina-question mo yung sarili mo. Why are you staying in a relationship? Bakit ka nandyan? Ganon. It's simple, really. I want you, us forever. Oh, meron ditong someone who is very in love. Okay? Someone who is deeply connected to someone. Pero yung isa parang siya yung nag-aalangan na. Dalawa yung energy na to na nakikita ko sa inyo. Pwedeng ikaw to na nako-confuse, naguguluhan na sa nararamdaman mo sa person mo. Tapos yung person mo still is into you, no? Yung tipong para sa kanya, walang issue, walang problema, pero ikaw yung parang umiiwas na. Or vice versa. Okay, tingnan pa natin. Oh, okay. Someone, maaring meron dito makaranas ng dark night of the soul. So, parang, personal experience kasi to, na kung hindi magiging supportive yung partner, this may result to conflict, separation, para sa iba sa inyo. So, that's why you have to be supportive sa person mo. Lalo na kung meron siyang personal na pinagdadaanan. Kasi nakakatulong yung maayos na communication para sa inyo. Sa relationship, kahit na mag-asawa kayo or mag-partner kayo, you are still individuals, no? Na may kanya-kanya rin kayong buhay na tinatahak at may kanya-kanya rin kayong challenges. May mga times na pareho nyo pinagdadaanan yung challenges, meron namang time na isa lang, no, kung sino lang yung apektado. So, pwedeng magkaroon ng ganong klaseng challenge sa inyong relationship na yung isang person, the other person, meron siyang pinagdadaanan and then nasa sayo na or nasa dun na sa other person kung susuportahan niya, hindi niya iiwan, 'di ba? Ayan mountain. Oh my God. Ang mountain kasi it symbolize. Ang ganda ko magsalita ngayon, nakakaloka. Mountain symbolize. The mountain symbolizes yung challenge, 'di ba? Pagsubok sa buhay. But actually, itong mountain na to, ito yung magpapatatag sa inyong relationship. So, pwedeng may pagdadaanan kayo, no? If you are in a relationship, maaaring magkaroon ng major challenge sa inyong connection.
ang nakikita ko dito is not as pareho kayo eh. It's isa yung may issue, isa yung may problema, madadamay lang yung isa. Ayan, meron ditong desert. Desert is about adaptation, resilience. So, kung ano man yung challenges na to, kumbaga sasabay ka dun sa agos. You do not resist it kasi lalo kang mahihirapan. So, halimbawa lang naman, o halimbawa, yung person mo, nagka-problema, personal niyang, sarili niyang issue sa buhay. Let's say, may malaki siyang utang. Ngayon, sarili niya yun kasi hindi mo naman utang niya yun eh. Now, kailangan dyan, tulungan mo siya in a way na yung best mo para makatulong sa kanya. But it doesn't mean na dadalhin mo yung buong problema niya. You get my point? Kaya lang, pwede rin kasi tong maging dahilan para may bumitaw sa inyo. 'Di ba? Tipong yung person mo, ikaw bibitaw ka na kasi hindi mo na kaya siyang tulungan or supportahan and nakaka-apekto na yun sa relationship ninyo. Ganon. So, example lang yan. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. So, ayun nga. Kung gusto mo ng love sa relationship, dapat willing ka rin na magmahal. Kung gusto mo ikaw ay tulungan, supportahan, dapat willing ka rin na sumuporta. Have patience. Love is patient and kind always. So, para siyang reminder sa inyo na pagdating sa relationship, you have to be patient with your person, no? Or sa challenge na pinagdadaanan ng relationship ninyo. Kasi kung sa una pa lang magi-give up ka na, paano magtatagal, 'di ba? Kaya nga pumapasok tayo sa relationship dahil we want to share our life with the other person. Pero kung nandun ka lang, sinishare na, kumbaga, pumapasok ka lang sa relationship is because of the benefits that you will be getting from that relationship, parang one-sided yun, diba? Past life, passion, religion. Yeah, I think ito yung time na magpapatibay ng relationship ninyo or ite-test yung faith ninyo, yung trust ninyo sa isa't isa. Kasi kung ito ay hindi mag-progress, halimbawa may nag-give up, umayaw na talaga. So it only means na that person ay kumbaga hindi sila para sa isa't isa. Sabi nga, like attracts like. So, kung mahal nyo pareho yung isa't isa, you will stick together. Pero kung the other person is parang drifting apart na, nawawala na siya ng gana or interest, so, maaring mag-break yung relationship. Okay, so let's see what else. For Taurus love life ngayong 2025. Okay, so you have Neptune in Scorpio. Neptune kasi masyado siyang malawak, no? Yung parang delusional na energy. And Scorpio is energy ng some sort of obsession, very powerful feelings towards the other person. So, maaring isa sa maging challenge ng relationship nyo is yung parang someone is controlling sa relationship na tipong kung ano yung gusto niya, siya yung masusunod, ganon, yun yung masusunod. And that might put the relationship into halt, yung pagtigil, no? May isa rito. Isa is about freeze, frozen, pause. Oo. So, pwedeng may pagtigil. May obstacle, may challenge. And then you have Wunyo. So, ang nakikita ko rito, regardless kung ano yung maging resulta ng relationship na to, para siyang win-win situation for the both of
the people involved in this relationship kasi this will bring happiness in the end sa isa't isa. Whether maghiwalay kayo or magstay kayo together, still, that will be best for the both of you. Okay? Kasi meron ding new beginnings for you. Itong Berkanu. There's new beginnings na may bagong simula na magaganap for both of you. Okay? So, that is your reading, Taurus. Good luck sa 2025. Thank you so much and see you again.